Noong 1990s, tatlong bigatin at masasamang tao sa Bosnia and Herzegovina ang naging utak sa pagpapapatay at pagpapahirap ng libo-libong Muslim at Croatians sa tinaguriang isa sa pinakamalaking mass executions sa kasaysayan ng Europa simula noong panahon ni Hitler. Dahil hawak nila ang batas sa loob ng bansa, nanatiling malaya ang tatlong taong ito, namuhay ng normal at marangya na hindi alintana ang dami ng buhay na nagdusa sa kanilang mga kamay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, pinagsama na pala ng US at UK ang dalawa sa kanilang pinakamagigiting at highly trained na mga sundalo, ang US Navy SEAL at British SAS upang isa-isang huntingin ng mga taong ito sa loob mismo ng Bosnia at singilin sa kalapastanganan nilang nagawa, mapabuhay man o patay. At ang mga sumunod na kaganapan ay naging isa sa pinakamaaksyong operasyon na tila sa mga pelikula ni James Bond lang natin mapapanood. Mr. Goodbye! Isang marahas, madugo at walang awang kampanya ang inilunsad ng Bosnian Serb Army laban sa mga taong naninirahan doon na hindi nila kalahi at kaparehas ng paniniwala noong early 90s. Partikular nilang tinarget ang mga kababayan nila mga Muslim at mga may lahing Croatian. Sa katunayan, sa kabuuan ng kampanya, mahigit sa 1.3 milyon ng mga Muslims at Croatian sa Bosnia at Serbia ang pinalabas ng bansa upang rasahang pinaalis ng kanilang mga tahanan. 20,000 ng mga kababaihan sa mga yon ay hinalay at mahigit sa 10,000 ang walang habas na pinagbababaril dahil lamang sa pagkamuhi sa kanilang kultura at lahi. At ang kampanyang ito ay madiing kinundina ng UN dahil ang isinagawa nilang ethnic cleansing ay papasok sa kategorya ng war crimes at crimes against humanity. Para sa madaling sabi, nahaharap ang Bosnian Serb Army pati na ang mga leader nito sa mabigat na kaparusahan. Taong 1995, sinimula ng NATO ang kampanya upang sugpuin ang brutal at walang awang paramilitary activities ng Bosnian Serb Army kontra sa mga lahing hindi native sa naturang lugar. Matapos ang bambobomba ng NATO, naging matagumpay naman ang kanilang mga operasyon at nagkapirmahan pa nga ng peace agreement noong November 21, 1995 na tinatawag na Dayton Accords. Sa naturang agreement, ang mga presidente ng Bosnia, Croatia at Serbia ay nangakong ititigil na mga malawakang pag-atake at sigalot na lumalala sa kani-kanilang mga bansa. Bagamat ang pirmahang ito ay isa ng malaking hakbang patungong kapayapaan, tila may malakas na kutob pa rin ang NATO sa mga patagong kalokohan na nangyayari, partikular na sa Bosnia, na gawa ng parehas na mga tao bago pa man mangialam ang NATO. Mula sa kanilang mga satellite images, nakumpirma ng NATO na mayroong mga mass graves sa mga coastal area ng Bosnia. Agad na nagpadala ng mga eksperto ang NATO upang imbestigahan ang kanilang nalaman. At sa kanilang patuloy na paghuhukay, parami ng parami ang mga labing kanilang nare-retrieve. Dahil dito, sigaw ng international communities ay hustisya para sa mga biktima ng karahasan. Agad namang iniutos ng International Criminal Tribunal na i-hand over sa kanila ang mga suspect sa war crimes na ito. Ngunit nagmatigas at hindi nag-cooperate ang Bosnian government. Dahil dito, agad na binuo ang Operation Tango na naglalayong hulihin ang mga war crime suspects na nakabase sa Prihedor, Bosnia. July 1997, nagpulong ang mga world leaders sa Madrid, Spain. Sa naturang pulong, nabuo ang mandato na naglalayo ng malinaw na hulihin ang mga akusado at dalhin sa korte upang litisin. At bilang pakikibaka para sa hustisya, pinadala ng US at UK ang kanilang best of the best at pinaka-elite na unit para tugisin ang mga kriminal, ang British SAS at ang US Navy SEALs. Ngunit kahit na nagsama ang dalawang pinakamalalakas na puwersa sa mundo, hindi magiging madali para sa kanila ang misyon na ito. Una, ang pinakamalapit na US airbase ay nasa Tuzla, Bosnia, na may layo lamang na 50 kilometers mula sa Serbian border. 24/7 ang surveillance ng mga militante sa naturang airbase. Nag-aabang sila ng anumang senyales na mayroong kilos ang US laban sa kanila. Ganun pa man, gamit ang mga metal cargo containers upang magmukhang kalakal ang itinatransport. Matagumpay na naipuslit sa loob ng bansa ang mga SAS at Navy SEALs na tutugis sa mga war criminals. Si Commander Michael Lowry ang magiging ulo ng operasyon sa Tuzla, habang sina Lieutenant Commander Mike Dillon at British SAS Major Hewlett ang mangunguna naman sa field operations. Sa kanilang briefing, in-identify ng pinagsanib na puwersa ang mga taong kanilang tutugisin. Una ay si Simo Jrilaka,
49 years old na dating police chief na mamalakad ng mga concentration camps. Pangalawa naman ay si Milan Kovacevic, 57 years old, isang doktor at deputy mayor ng Prehedor sa Bosnia. Siya ang nagsasagawa ng operasyon sa mga kampo kung saan tinutorture ang kanilang mga bihag at ini-execute. At ang pangatlo ay si General Radislav Krstić, 49 years old, ang kanilang primary target. Si Krstić ay personal na responsable sa pagmamasaker sa higit na 10,000 refugees. Bagamat alam ng SAS at SEALs na magiging mahirap ang pagkuha ng intelligence mula sa kanilang mga target, mayroon naman silang secret weapons upang maisagawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin, ang kanilang UAVs o unmanned aerial vehicles. Ang kanilang mga UAVs na gagamitin sa misyon ay mga remote-controlled planes na kinabitan ng mga high-resolution digital cameras. Ang mga UAVs din ay maliliit ang sukat, sapat para hindi ma-detect ng anumang uri ng radar mula sa mga Bosnian Serbs. Sa gitna ng briefing, binigyang diin ni Commander Mike Dillon ang kahalagahan ng stealth sa kanilang misyon. Kaya sa kalaliman ng gabi, gamit ang convoy, umarangkada na agad ang pinagsanib na puwersa ng SAS at SEALs mula Tuzla papuntang isang safe house sa ilang milya lamang ang layo mula sa Prehedor kung saan nagtatago ang tatlo nilang targets. Ang naturang safe house ang magiging base of operations ng SAS at SEALs. Unang tiniktikan ng operasyon, si Milan Kovacevic. Nang mai-report ng mga espiya na papunta si Milan sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, agad na pinalipad ng SAS at SEALs ang mga UAVs upang bigyan ng aerial surveillance ang grupo habang binubuntutan naman sa malayo ng mga undercover agents ang sasakyan ni Milan. Ilang araw pa at nagpatuloy ang pagmamanman ng SEALs at SAS sa routine ni Milan hanggang sa nakabuo ang grupo ng isang solidong plano. Para sa madaling pagkukwento, nagpanggap ang isang unit na binuo ng SAS at SEALs bilang mga medical workers na magdi-deliver kunwari ng penicillin sa ospital kung saan nagtatrabaho si Milan. Bagamat nahirapan silang kumbinsihin ang nurse na nasa front desk upang personal umano na pirmahan ni Milan ang dokumento ng pagre-receive ng penicillin, matagumpay naman nilang napapayag ang nurse sa kadahilan ng ibibigay na lamang daw nila sa ibang ospital ang mga gamot kung hindi niya ituturo kung nasaan ang opisina ni Milan. At nang malaman ng undercover SEALs at SAS ang lokasyon ng kanyang opisina, maingat silang nagtungo doon tulak-tulak ang mga kahon ng kunwaring gamot. Nadaanan nila sa mga pasilyo ang mga bodyguards ni Milan na busy sa pagkukwentuhan at hindi man lang naramdaman ang panganib na nagbabadyang mangyari sa kanilang amo. Sa oras na nakarating ang grupo sa opisina ni Milan, agad nilang isinecure ang pinto at niyakap ang kriminal upang hindi na makapalagpa. Tinakpan rin ng SEALs at SAS ang ilong at bibig ni Milan ng panyo na may chloroform upang mawalan ito ng malay. Nang sumuko ang kanyang katawan, agad nilang nilagay sa wheelchair si Milan at pinuslit sa backdoor ng ospital na nakumpirma nilang weak spot mula sa kanilang surveillance ng ilang araw. Nang maisampa sa kanilang getaway vehicle, agad na nagtungo ang mga otoridad sa kanilang extraction point sa di kalayuan kung saan may naghihintay na helicopter para i-transport si Milan mula Bosnia papuntang The Hague, Netherlands, kung saan siya lilitisin para sa kanyang kaso. Para naman sa paghuli sa dating Chief of Police na si Simo Drilaka, isang pagkakataon ang nakita ni Commander Lowry at ng kanyang team. Ang hilig ni Simo sa pangingisda. Mula sa kanilang mga surveillance, malimit na nakikitang nangingisda si Simo kasama ng kanyang panganay na anak. Dahil nasa remote na area ang safe house ni Simo na pinamumugaran rin ng kanyang mga bodyguards, naging confident ang kriminal na walang makakagalaw sa kanya pati na rin sa kanyang pamilya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakapalibot na pala ang SEALs at SAS sa kanya na naghihintay na lamang ng go signal upang siya ay matiklo. Sa layong 91 meters mula sa lake kung saan nangingisda si Simo kasama ang kanyang kapatid na lalaki at panganay na anak, nagumpisa nang mag-close in sa target ng mga sundalo, suot-suot ng kanilang camouflage uniforms. Nang iradyo ng isang sundalo, ang we're in position, agad na sinabihan ni Commander Lowry ang kanyang team ng Alpha Bravo, "This is Tango 1. You have a green light." I repeat, green light. Sa madaling sabi, binigyan na agad ng go signal ni Commander Lowry ang kanyang mga tauhan upang arestuhin si Simo. Ngunit ang inakala nilang sila ang mangsusurprise, sila pala kinalaunan ang masusurpresa. Nang nireveal ng SEALs at SAS ang kanilang posisyon at inutusang sumurrender si Simo at dumapa ang kanyang mga kasamahan, sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na nakabunot ng isang pistola ang dating Chief of Police. Sa isang iglap, ilang mga putok ang umaalingaw-ngaw sa dating mapayapa at tahimik na lake. Ilang sandali pa,
Bulagta si Simon na nagpalutang-lutang ang katawan sa tubig na may natamong hindi mabilang na butas sa katawan. At para naman sa hanay ng mga sundalo, isang kasamahan nila ang malubhang sugatan, dala ng naunang pagpapaputok ni Simon sa pag-aakalang kaya niyang labanan ng mga sundalong nang huhuli sa kanya. Sa madaling salita, hindi hinayaan ni Simon na siya ay bumagsak nang hindi lumalaban. Dahil sa putukan, naalarma ang mga tauhan ni Simon. Kaya matapos na ma-confirm ng mga sundalo na patay na ang target nila, dali-dali silang umalis sa lugar upang maiwasan ang mas malaking gulo. Matapos na ma-hunting ang dalawa sa kanilang mga primary targets, agad na pinulong ni Commander Dillon ang kanyang team upang pag-usapan kung paano ang diskarte ng SEALs at SAS sa kanilang pinakamalaki, pinakamatinik at pinakamakapangyarihan na target, si General Radislav Kristich. Ilan sa mga halimbawa ng kasamaan ni Kristich ay pag-aatake sa safe haven na nilagay ng UN para sa refugees sa Bosnia, kung saan pansamantalang nakatira ang mahigit sa 25,000 Muslim refugees. Siya rin ang responsable sa mahigit 6 na bases na puno ng refugees na pinaghukay niya ng sarili nilang mga mass graves. At matapos na maghukay, doon na rin niya mismo inutusan ng kanyang mga tauhan na ubusin ng mga Muslims at Croatian na kanyang pinaghukay. Walang sinayang na panahon, matapos ang huling briefing para matiklo ang kanilang most important target, agad na pinagana muli ng SAS at SEALs ang kanilang mga UAVs upang magbigay ng aerial surveillance. Binigay rin nila ang buo nilang lakas at naglunsad din ng mga fixed post surveillance upang maiging tiktikan ang movement ng kanilang primary target. Dahil nasa balita na ang pagkamatay ni Simon at ang pagkahuli kay Mylan, kapansin-pansin ang paghigpit ng seguridad at pagdami ng mga gwardyang nagbabantay sa lungga ni Kristich 24/7. Bukod sa hindi mabilang na gwardyang may kargada ng AK-47 at iba pang matataas na kalibre ng baril, ayon sa intelligence na kanilang nakuha, mayroong mahigit sa 12 sikretong lagusan ang pinagtataguan ni Kristich. Dahilan upang hindi agad umaksyon ng SEALs at SAS, buhat ng komplikadong iskema ng estruktura ng kanyang hideout. Ngunit ayon sa report sa mga parehas na pagmamanman, mas madaling hulihin si Kristich sa oras na siya ay nagtatravel gamit ng kanyang mga sasakyan. December 2, 1998, sa pag-alis ni Kristich para umano sa isang business meeting sa silangang bahagi ng Prehidor, Bosnia, binuntutan ng mga undercover SEALs at SAS ang sasakyang kanyang gamit. Sa loob ng sasakyan, isang bodyguard lamang ang kanyang kasama. Agad na inireport ito ng mga undercover soldiers sa kanilang kasamahan na nag-aabang na pala sa rutang tinatahak ni Kristich. Dito, isang kunwaring checkpoint ng kanilang ilulunsad habang nakaabang ang mga sundalo sa hindi kalayuan na nagkukubli sa likod ng mga sasakyan at punuan bilang reinforcements. Bagamat maraming beses nang dumaan si Kristich sa naturang checkpoint, lingid sa kanyang kaalaman, hindi na pala nila tauhan ang sasalubong sa kanila upang sumaludo, kundi mga puwersa na pala ng UN ang nakaabang upang isakote ang kriminal at managot sa kanyang kasamaang ginawa sa mga Muslim at Croatians. Sa paglapit ng sasakyan ni Kristich, siya namang pagkasa ng mga baril ng mga komandos na nagtatago sa di kalayuan na animoy sasabak sa gera na tila counter-strike ang galawan. Inutos ni Kristich na apakan ng kanyang driver ang gas sa pag-aakalang tauhan lang nila ang nagpapahindo sa kanila sa checkpoint. Ngunit ilang sandali pa, sa kanilang biglaang pagbilis, isang spike trap ang nakalatag sa daan pala dahil ano pang mabutas ang gulong ng kanilang sasakyan. At sa pagbagal ng sasakyan, siya naman paglabas ng mga SEALs at SAS sa kanilang pinagtataguan at agad na pumalibot kay Kristich at ng kanyang bodyguard. Hinagisa ng mga sundalo ng stun grenade ang mga suspect dahil ano pang mawala sa wisyo ng ilang segundo si Kristich at ang kanyang driver. Sa wala pang 1 minuto, sila ay agad na extract palabas ng kanilang sasakyan at isinakay sa getaway vehicle ng mga undercover na sundalo. Bagamat nagkaroon sila ng engkwentro sa daan dahil sa isang checkpoint na kontrolado ng mga Bosnian Serbs, himalang walang natamaan o nadaplisan man lang ng bala mula sa hanay ng mga SEALs at SAS. Bagamat sinundan sila ng mga militante nang malagpasan nila ang checkpoint, nagsaboy ng spike sa daan ng mga sundalo dahilan upang maflatan ang mga humahabol sa kanila at hindi na sila muling naabutan ng mga yon. Sa hindi kalayuan, isang NATO helicopter ang nag-aabang sa kanila upang i-airlift ang grupo kasama ni Kristich papuntang Tuzla, Bosnia. At mula Tuzla, siya ay dadalhin sa The Hague, Netherlands upang litisin sa kanyang mga walang awang krimen. March 13, year 2000, dininig ang kaso ni na Kristich at Mylan. Habang nasa kulungan, si Mylan naman ay nasawi dahil sa heart attack habang nasa loob ng piitan.
Pagpatak naman ng August 2, 2001, si Kristich ay napatawan ng guilty sa kasong genocide at nasintensyahan ng 46 years na pagkakakulong. Siya ang kauna-unahang sinintensyahan ng genocide sa International Criminal Tribunal. Noong parehas na taon, 2001, tinurn over din ng mga otoridad si Serbian President Slobodan Milosevic sa The Hague. Siya rin ay nasintensyahan ng war crimes at crimes against humanity. Habang nasa kulungan, ilang beses siyang pinagtangkaang patayin ng mga Muslim na kakusa bilang ganti sa kasalanan niyang ginawa sa mga Bosnian Muslims. Sa ngayon, si Kristich ay inilipat sa isang maximum security prison sa Poland upang pagsilbihan ang kanyang nalalabing taon ng sentensya. Ang operasyong ito ay naging isa sa pinakamatagumpay na combined operation ng British SAS at US Navy SEALs sa kasaysayan. At sino ba naman ang uubra kung dalawa sa pinakamalupit at highly trained na military personnel sa buong mundo ang pinagsama sa ngalan ng hustisya. Ang operasyon ay naging paksa ng 5 bilang na documentaries at mga YouTube videos. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.